sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaligtasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinatulugan niya. Pinupuri ka namin, pinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea
at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilang pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama sina Pablo at Bernabe, at sinugo nila ang mga pangunahin na mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas. Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman: kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan namin ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini. Bagamat hindi namin sila inutusan, di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasiya namin ay wag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihahandog sa mga Diyos-Diyosan ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin kanila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos.
Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas, na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto sa bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang pinaka-templo roon. Hindi na kailangan ang araw o ang buwan o liwanagan ng lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa aking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami sa kanya at mananahan sa kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin, sinasabi ko na ito sa inyo, bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Minsan ay may nakausap ako at ang sabi niya, Father, gustong-gusto ko nagpupunta sa Quiapo. Sabi ko, bakit naman? Kasi nakakasumpong ako ng kapayapaan sa simbahan ng Quiapo.
At tinanong ko siya, ha? Paano nangyari yun? Ang ingay-ingay kaya rito. Diyan lang sa Quezon Boulevard, ang ingay-ingay. Andyan yung mga sasakyan. Pag may dumaang ambulansya dyan, o kaya motor ng malakas ng tambutso, good luck. Sa kabila naman, puro vendor, nagsisigawan. Misa may nagbimisa, habang may nagdadasal, may 3 vendor, lalapit sa kanya, alo ka, Nazareno, sa Pagita. Anong payapa dito? Ang ingay-ingay dito. Dito ka makakita sa simbahan na may pusa na umaaligid. Sa altar, meron din kaming alaga dyan. Kung hindi ho pusa, daga. Pili ka na lang. Anong payapa? At ang sabi niya sa akin, Father, kahit humaingay ang paligid, pagkaharap ko si Jesus, wala na akong naririnig. Pagkaharap ko na si Jesus, kung ano man yung daladala ko, medyo pumapanatag na ho ang kalooban ko. Kaya po, payapa ho ako kapag nagdarasal dito. At doon ko naintindihan, no, sa isang paraan din, yung sinasabi ni Jesus, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang iniisip natin, no, kagad sa pag narinig natin yung salitang kapayapaan, walang ingay, walang gulo, tahimik. Pero ang kapayapaan na alok sa atin ni Jesus, kahit magulo ang paligid, kahit maingay ang paligid, kahit na may gulo, ingay, wala yan. Dahil sa presensya ng Diyos, doon ka nakakatagpo ng kapanatagan ng loob. And we call this, no, kadalasan in English, peace of mind. That peace of heart. Na kahit ano man yung ingay sa paligid mo, kahit ano man yung gulo at nangungulit sa iyo, pero pagkaharap mo ang Diyos, yung tila'y alon sa puso at isipan mo, pumapayapa at kumakalma. That is the peace that the world cannot give. Kaya naiintindihan ko na karamihan sa atin dito, kahit makipagsiksikan, kahit mainit, kahit na may ingay, kahit may marinig kang busina ng bus, kahit na minsan may vendor nagsisigawan sa labas, it doesn't matter. What is important? That I can find peace in the presence of Christ. Panatag ang kalooban, payapa ang puso at isipan. Kaya maraming nagtutungo dito sa dambana ng Poong Nazareno dahil gustong huminga. Naguguluhan na marahil. Sobrang ingay na siguro ng puso at isipan. Gusto mapanatag sa presensya ng Panginoon. Gustong ihinga. Gustong huminga. Gusto magpahinga. Ipahinga ang magulong puso. Ipahinga ang nalilitong isipan. Nais uminom sa bukal ng pag-asa ng Panginoon. Kaya ho, yung external na ingay, it doesn't matter. Ang mahalaga, yung kapayapaan bigay ni Jesus. Kaya, dahil nakasumpong ng kapayapaan, dahil nakasumpong ng kapanatagan, mas gusto nating manatili. At hindi ba, ang taong nananatili kay Jesus ay ang taong nagmamahal kay Jesus? Di ba sabi ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Juan,
Remain in me as I remain in you. Ang pananatili natin sa Diyos ay dahil sa ating pagmamahal sa Diyos. We remain in Christ because we love Christ. And if we love Christ, we will follow His commandments. Kaya sabi sa Ebanghelyo natin, ang umiibig sa akin ay tumutupad sa aking salita. Ang hindi umiibig sa akin, hindi tumutupad sa aking salita. Kaya malalaman mo sa isang tao kung siya ay lumalago sa pag-ibig sa Diyos, kung ang aral at utos ng Diyos ay sinisikap niyang sundan. At hindi ba ang pagsunod natin sa aral at utos ng Diyos ay nagdudulot sa atin ang pagbabago ng buhay? Hindi ba ang pagsunod natin sa aral at utos ng Diyos ay nagtutungo sa atin sa paglago sa pananampalataya at pamumuhay natin? Na yung dating mainitin ang ulo, medyo marunong ng kumalma. Yung dating palaaway, medyo humihinahon na. Kung dati ay mapanghusga, marunong nang umunawa. At nagiging mas maunawain na. Yung dati mapagmataas at mayabang, na tingin niya sa sarili niya ay siya ang perpekto. Puging-pugi at gandang-ganda sa sarili. Kaya niya nang yakapin kahit anuman ang kahinaan niya at lumalago sa pagpapakumbaba. Yung dating CCTV ng barangay, chismosa. Dahil nakikinig na kay Jesus, nagiging deboto na siya, binabawasan na. Kumukonti-konti na. Hanggang siguro dahan-dahan mawala na. At yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Nagdudulot ito ng pagbabago ng buhay natin. Dahil ang taong umiibig sa Diyos, sinusundan at sumusunod sa Diyos. Hindi lang niya sasabihin, mahal ko ang Diyos. Pwede niya ipagsigawan sa lahat, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos. Pero kung ang ginagawa niya ay hindi pagsunod sa utos ng Diyos, maniniwala ka ba sa Kanya? Kung ang tao sabi, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, pero mapangapi naman ng kapwa niya, maniniwala ka ba ron? Pwede nga sabihin niya, mahal ko ang Diyos, mahal ko ang Diyos, pero alam mo naman sa barangay ninyo, lagi nakikipagkumpulan yan sa harap ng bahay nila at pinag-uusapan ng buhay na may buhay, maniniwala ka ba sa Kanya? Diba? Kung mahal natin ng Diyos, ang buhay natin ay inaayon natin sa aral at utos niya. And that is the cost of loving Christ. The cost of loving Christ is following Him. And in following Him, it means that we follow His Word. And when we follow His Word, our lives change. Hindi ka ganyan na lang. Hindi ka ganyan lamang. Nagbabago ang buhay, lumalago sa pagmamahal, lumalago sa pananampalataya. At nawa maging hamon din sa atin ito bilang mga Kristiyano at deboto ng Poong Nazareno ngayon, na sa ating paglapit sa Kanya, tayo nakakasumpong ng kapayapaan. Kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kapayapaan na nananatili tayo sa presensya niya. At dahil nananatili tayo sa presensya niya, tayo ay lumalago din sa pagmamahal natin sa Kanya. Ang pagmamahal na nagdudulot ng pagbabago ng buhay natin. Na yung dating ikaw ay wala na at tinalikuran mo na, bagong ikaw na. Bagong ikaw na nakikinig sa salita ng Diyos. Bagong ikaw na
ang aral at turo ng Diyos ay sinusundan mo na. Kaya ang kasalanan, ang pangit na ugali at gawain, medyo sinasang tabi mo na para pumasok na ang pag-uugali ng pagiging nagmamahal sa Diyos. Maunawain, mapagmalasakit, maawain, marunong sumunod, hindi pasaway, hindi palaaway, lumalago sa pagpapasensya, lumalago sa pagpapatawad. Yan ang tahak at daan natin bilang Kristiyano ngayon. Kung minamahal natin si Jesus, sinusundan natin ang aral at utos niya. Kung minamahal natin si Jesus, nananatili tayo sa Kanya. At sa nagmamahal kay Jesus, ang handog niya sa atin, kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa langabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa Panginoon ay naipakita sa pagtitiwala sa Kanya at pagtupad sa Kanyang mga salita. Itaas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan at buong pagtitiwala tayo manalangin. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Bigyan mo ng lakas, kalusugan at karunungan ang mga namumuno sa simbahan, lalo na ang aming Santo Papa, upang ganap nilang magabayan ang buong sambayanan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng mabuting balita ng kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagkalooban mo ng pusong makadiyos at makatao ang mga namumuno sa aming bayan upang makapaglingkod sila ng tapat sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Pagpalain nawa bayang Pilipinas upang tayong lahat na naninirahan dito ay magkaisa at magtulungan tungo sa isang mapayapa, malaya at masaganang bansa. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang kaming kahilingan. Pagpalain nawa ang mga kapatid naming may sakit, may kapansanan, dukha at mga binabaliwala sa lipunan upang sila'y makatagpo ng kapanatagan sa Diyos sa pamamagitan ng ating paglingap at pakikibaka sa buhay kasama nila. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan.
pagkalooban nawa ng kapahingahan at kagalakang walang hanggan ang mga kapatid nating pumanaw. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo ang aming kahilingan. Ama namin mapagmahal, ipagkaloob mo ang mga kahilingan ng iyong mga anak. Panatilihin mo kaming nakakapit sa iyong salita upang lumago kami sa iyong dakilang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Hallelujah. 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 Ang lupa'y nayanig, ito rin na ay tumahimik, na ang puon ay tumindig bilang hukom natin. Hallelujah. 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 Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, pakitin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagintapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilungati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring nagahandog. Siya pa rin ang tupang handog. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya.
Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ilan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa iyong tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't di na nag-iisa, mangangamba, mangungulila. Kayo'y aking nango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man di mawawalay pag-ibig ko sa iyo, tapat at tunay. Kailan pa man huwag mabahala pagkat kapiling ako't kahit anong dilim, anong lagim ang tatahakin. Kayo'y alagaan, gagabayan, kailan pa man, kailan pa man.
pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay, kailan pa man, huwag mabahala, pagkat kapibig ako't bansang aking sinugo, magmasibayo at huwag susuko. Kayo'y ang unahan, pagsasanggalang kailan pa man. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay, kailan pa man, huwag mabahala, pagkat kapibig ako't di na mag-isa, mangangamba, kayo'y aking hinango, muling sinuyo sa aking puso. Kailan pa man, di mawawalay pag-ibig ko sa inyo, tapat at tunay, kailan pa man, huwag mabahala, pagkat kapibig ako't kailan pa man, huwag mabahala, pagkat ako't Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images, Nazareno medallion at ang Nazareno novena and prayer booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School ang paaralan ng Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para school year 2025-2026 sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7. Ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating ng grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Mga paalala sa mga nagsisimba.
Pagkatapos ng mga misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ang lahat ng tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulungan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ito mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin na tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Para mong aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iniwalhati ka namin.